What's up mga kaberni? Kamusta kayong lahat? It is another great day today. Ngayon po, pag-usapan naman natin yung mga bagay, ilan sa mga bagay na dapat hindi nyo po banggitin or sabihin during an interview. And hopefully makatulong po itong video na to, lalo po sa mga mayroong upcoming interviews or hopefully syempre tatawagan soon whether for an entry level position o kaya for your application po para sa maintenance training program o yung MTP. So, of course, hindi naman po ako expert when it comes to interviews. And iba-iba rin po yan. Depende syempre dun sa mag-interview sa inyong person. But then again, hopefully po, itong mga babanggitin ko pong items no, sa ating video ay makatulong po sa inyong mga kabrainy na maiwasan po nating sabihin or banggitin especially during interview. At bago po tayo magsimula sa ating video, gusto ko muna magpasalamat po mga ka-Brainy sa walang sawang suporta at panonood po sa ating video, pagla-like and subscribe po dito sa ating YouTube channel, pag-follow nyo po syempre sa ating Facebook page at pati na rin po sa ating TikTok account. Again, maraming salamat po mga ka-Brainy sa walang sawang suporta po and hopefully hindi po kayo magsawang manood ng ating mga videos, mag-like, mag-follow, mag-leave ng comment, mag-leave ng reaction, lahat na po. Again, maraming salamat po mga ka-Brainy. So una sa listahan natin mga kabrain ng mga bagay na dapat hindi mo sabihin during an interview is that meron kang plano or balak po na magtrabaho abroad. Kalimitan sa interview tinatanong what are your plans 5 years or how do you see yourself 5 years from now. At iwasan po natin mga kabrain na mabanggit na tayo po ay may planong pumunta ng ibang bansa, mag-abroad or kahit ano man pong trabaho yan, basta you have plans of going or working abroad po. It's a red flag mga kabrainy during an interview. Siyempre, lahat naman po siguro tayo ay nagbabalak once in our lifetime, no? Or nangangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. But during an interview po, it's a red flag. Hindi po dapat natin sabihin na tayo po ay may balak na mag-apply sa ibang bansa dahil ang magiging thinking po syempre nag-interview sa inyo is hindi kayo magtatagal sa company at baka kumbaga papakinabangan nyo lang yung company sa experience, sa training or pagpapracticean nyo lang parang ganon and then later on naalis din kayo para sa ibang bansa. So never po natin sasabihin na tayo po ay may planong magtrabaho sa ibang bansa. Pangalawa mga kaberni sa mga bagay na dapat iwasan po natin sabihin during interview is that meron ka pong ibang plano kung sakaling hindi po ito mag-work. Of course, alam naman natin na meron tayo laging plan B or backup plan. Pero mainam din po na wag na po natin itong sabihin during an interview kasi pwede rin po siyang magbigay ng impression na okay, hindi mo naman pala ganun ka kailangan. Hindi ka naman pala ganun ka desperado pa para makuha ang position na to kasi you have other plans. From my experience po, malimit nung ako po ay nagkaroon ng pagkakataon before na mag-interview, isa po sa mga tinitingnan namin is kapag yung aplikante po ay nagsabi na kung hindi man po ako matanggap dito, baka magnegosyo na lang po ako. So, magkakaroon po kasi ng thinking yung nag-interview na okay, baka hindi nga siya ganun ka desidido dito, parang bahala na, wala yung kumpiyansa and may other plans naman siya. So, it's a good thing syempre na meron tayong ibang plano, but then again, during an interview po, maganda na wag po natin siya banggitin. Iwasan po natin na mabanggit na meron tayong other plans aside from, syempre, landing this job po. Number 3 mga kabrainy sa mga listahan po ng mga bagay na magandang iwasan po natin sabihin during an interview is okay lang po sa atin na hindi i-pursue ang career na to. Of course, sabi nga po natin lagi, hindi naman talaga ang aviation or anumang career ay para sa bawat isa sa atin. Marami tayong kakilala na naging successful kahit hindi po na-pursue yung career na natapos nila. And wala pong masama doon, okay lang po yun. Pero during an interview, gaya na nabanggit ko po sa number 2, maganda po na wag nating bigyan ng idea yung ating pong yung nag-interview na meron kang ibang plano and okay lang sa'yo kung sakaling hindi ka matanggap or hindi ka makapag-pursue ng career sa mundo ng aviation. Kasi again, kailangan po magkaroon ng thinking yung nag-interview na gustong-gusto mo talaga makapasok doon sa company na pinag-a-applyan mo, na gusto mo talagang maging parte ng aviation, gusto mo ma-practice yung knowledge na meron ka, yung skills, at gusto mo pang madagdagan yung experiences mo, lahat po. So gusto nating kumbaga maiparamdam yun sa nag-interview na talagang gusto natin makapasok sa company na to. Kaya naman, isa po yan mga kabrainy sa mga bagay na iwasan po nating banggitin no, during an interview. Number 4 mga kabrainy sa listahan ng mga bagay na dapat iwasan po natin sabihin during an interview is that meron po tayong sinend na application sa ibang company or you have applied to other companies. Of course, given naman talaga yun and most likely, alam po ng mga nag-interview or ng mga company na hindi lang naman sila yung pinag-apply mo or pinagpasahan mo ng resume. Pero mainam pa rin po na wag natin sabihin sa kanila kasi again, gaya ng mga nabanggit ko po sa unang sa video natin kanina na
importanteng maiwasan po natin na magkaroon ng impression doon sa nag-interview na okay lang pala kung di namin sila matanggap, okay lang pala kung hindi siya makapasa dito kasi meron pa naman siyang ibang plano. So again, gusto po nating maiparamdam doon sa nag-interview na gustong-gusto nating maging parte ng company. Kaya naman, kung sakali man tatanungin tayo, have you considered applying sa ganitong company? Sabihin po natin no kasi gusto po talaga natin makapasok sa company na to. Ito po yung kumbaga ito po yung company na sa palagay natin ay makakahubog ng skills natin, makakapagbigay sa atin ng mas maraming opportunity at kumbaga gusto nating maging parte ng organization na to for syempre positive reasons po. So yun po. Kaya pang-apat yan mga ka-Brainy sa mga bagay na dapat ay iwasan po nating sabihin kapag tayo po ay nasa interview. At panglima mga ka-Brainy, sa listahan po ng mga bagay na iwasan po nating sabihin during an interview is naghahanap ka po ng mas magandang offer. Kaya kumbaga tinanggap mo yung interview na to. Again, halos related po ito sa mga naunang nabanggit natin. No? Kailangan po ay wag nating maipakita, wag po nating maiparamdam dun sa nag-interview na choice lang sir, no option lang sila. Again, kailangan ang maging thinking po nila is sila lang in-applyan natin, sa kanila lang tayo, itong company lang to na kung saan tayo may interview, gusto natin makapasok, gusto natin maging bahagi po. Huwag natin silang bibigyan ng option kasi the moment po na nakakita sila ng option, nagkaroon sila ng idea na okay, meron ka pa palang ibang inaantay na offer, you are just kumbaga checking around kung sino yung may mas maganda and then doon ka pupunta, may other options ka, may other choice ka po. So, kailangan iwasan po natin yun kasi again, pwede po siya makadagdag, no? Red flag, pwede po siya makadagdag doon sa possibilities na or maging dahilan para hindi ka po kunin, hindi ka po i-hire kahit na sabihin natin maganda po yung naging kinalabasan ng interview natin. Kaya naman panglima yan mga ka-Brainy sa mga bagay po na dapat iwasan natin or wag natin sabihin during an interview. Alright mga ka-Brainy, so yung limang nabanggit ko po, no, again, these are just my personal knowledge po, personal na experience ko na rin po, no, dahil nagkaroon din po tayo ng pagkakataon before na mag-interview, sumalang sa maraming interviews and isa po ito sa mga napansin ko, isa rin po ito sa mga napag-aralan ko po, no, sa experience ko po, nadubaan nga po sa pag-interview at pagiging isang aplikante. And gusto ko pong ibahagi ito syempre sa mga bago po nating ka-Brainy na kasalukuyan po naghahanap ng trabaho or hindi naman kaya ay nag-a-apply po ng maintenance training program o kung ano man pong position sa isang company, mapa-aviation man po yan o hindi. So hopefully po nakatulong ang video na to mga ka-Brainy. And kung sa palagay mo po ay meron kang nakuhang bagong kaalaman dito sa video natin na to, please share this video po. And please follow po ang ating Facebook page, ang ating TikTok account at syempre ito po sa ating YouTube channel. Again, maraming salamat po mga ka-Brainy sa walang sawang suporta po. I wish you nothing but the best. I wish you good luck po sa iyong upcoming interview and i-manifest po natin na makukuha natin ang trabaho ang position na to. Yun lang po mga ka-Brainy. Thank you again. God bless us all and bye for now.